mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po ang New Year nating lahat? Ngayon po ay medyo... Sali mo naman ako dyan! Oh! Shout out daw sa ating kaibigan, oh! Kampong Tabyo! Ayan mga katangkilik naming minamahal at dumahan yung kaibigan natin. Ngayon po ay medyo may kunting sipon tayo at medyo masakit ang lalamunan. Ano po? At meron po tayong gagawin ngayon na unang project ng taon. Ayan po. Unang project ng taon, isang buong bubong ng tricycle. Ang gagawin po natin mga katangkilik. Yan. Namili na po ako ng bakal kanina. Kita ko po sa inyo yung bakal na binili po. Yung binili kong bakal mga katangkilik kanina. Ito po siya. Saka ito. Ito po ay 5.8 standard. Tapos ito naman po 7mm round bar. Ito naman 11.5 square bar at ito naman po ay 10mm standard round bar din po siya. Yan po yung gagamitin natin sa paggawa ng bubong. Naka-ready na rin po yung metro natin. Mga katangkilik, so magpuputol na po tayo. Pero bago ang lahat, safety first po muna tayo. Ito po yung gamit kong guantes kasi po makapal siya, malambot, tsaka komportable po, mahaba rin po siya hanggang siko. Ayan na. Actually may mga tama na ng ng welding. Ayan. Ayan po. Pakisamahan nyo po ako at gagawa po muna tayo ng bubong. So ayan po at suot po muna tayo ng guantes. Ito po ay mahaba. Pangalan po nito ay Powerhouse. Ayun, Powerhouse. Baka naman. Puputol po muna tayo ng bakal ngayon. Pagkaputol po ng bakal, tutukatin po muna natin. Ito po ay 5 feet. Yan, 5 feet po yan mga katangkilik. Pinasobrahan ko lang ng 2 cm. So kailangan po natin ng 4 na ganito para po sa bubong. 4 na 7mm round bar.
katangkilik, na putol na po natin yung bakal eh, no? So po, 4 lang naman po ang kailangan natin ng 7mm. Tapos itong 11.5 binati ko na lang po sa gitna. At itong 10mm standard na round bar ay hindi naman po magagamit lahat yun, you know? At, pang ano lang po yun, pang brace tsaka pang hawakan. Ayun po, so ipapakita ko po sa inyo mamaya. Ito po yung pinaka-poste ng bubong, 5/8 standard. Ayan po mga katangkilik. So balikan ko po kayo mamaya. Ayan mga katangkilik naming minamahal, naputol ko na po yung bakal. Ayan. Ang sukat po nito is 54. 54 inches. So yung ano po natin, yung laki po ng bubong ng tricycle is 60 by 25. So 60 yung haba or 5 feet. 5 feet yung haba. So ito po yung gagawin nating frame. Ito yung pinaka-frame natin mga katangkilik, no? Tapos Ano kung mag-ano sa'yo? so yan po mga katangkilik, 60 by 25. So kukuha tayo ng sukat dito na 25. Yan. Sukatin po natin. At pagpasensyahan nyo na po yung aking video dahil wala po akong videographer ngayon. Ayan po, kukuha tayo ng sukat na 25. Ayan po yung 25. So gagawin po nating 26. So ibibend po yan. So mamaya makikita nyo po mamaya. Gawa na natin. So katangkilik, ito po yung ginagamit kong pang bend. So, double po yan, tubo po yan na 1/2 at saka 3/8. Tapos binubulang ko po siya ng 16mm na bakal kabilya. Pang bibend po natin yan. So yan po mga katangkilik, no? Tapos dito ko po yan sinisiksik dito. Ayan. Tapos sabay bend doon sa kabila. Po mga katangkilik, na bend na po natin. Ayan. Bend na po natin siyang pag ganun. So susukatin po natin is 25 yung kanina, you know, 50 by 25. So ayan po siya, pumalo po siya sa 25. So dito po yung lapad ng frame na gagawin po natin mamaya. Ayan, dito po yung frame na gagawin natin. At makikita nyo rin po mamaya kung paano gagawin. So, mga katangkilik, gagawa na po tayo ng frame. Wala po kasi yung si Dayan. Wala po si Dayan, yung pamangkin ni Mrs. Wala pong magbibideo sa atin. Pero I'll do my best, you know, para makuha natin kahit paano yung mga ginagawa ko, para yung mga, alam ko marami na nakakaalam nito, you know, yung mga bago lang sa ating channel na interesado. So yung po yung kahit na hindi ko po may paliwanag ng maayos sa video kasi po wala pong nagbibideo, at least kahit paano may share po ako sa inyo na aking kaalaman. Yun po ay kaalaman na akin pong diskarte ko po yun. Marami naman po kasing kanya-kanyang diskarte po sa paggawa ng bubong. Yung iba po yung ganitong ang ginagawa po nila dito, yung ganito po hindi po siya solid bakal. Ito po kasi solid bakal 5/8 standard.
Yung iba po kasi ang ginagawa nila yung tubo na gauge 20 o schedule 40, mga 1/2 na tubo, di kaya 3/4 tubo yung ginagawa po nila. So ito po, ito yung pangkaraniwang dito. Ito po yung mga ganitong materials po kasi ang gamit dito, kumbaga in demand dito sa lugar namin. Kaya ito po yung ginagamit ko. At saka wala po tayong binder ng tubo. Kailangan po kasi may binder eh. So medyo ma-expensive kasi yung binder. Kaya po nung gumawa ko ng kulong-kulong nung nakaraan, pinabind ko pa doon sa talagang nagbibind ng tubo. Yan po mga katangkilik. Tapos ako na yung nagkakat, ako na yung nagbuo ng kulong-kulong. So yung kulong-kulong po na yun, nandun nakasabit, hindi pa nagagamit. Po mga katangkilik. So balikan ko po kayo mga. Ayan mga katangkilik namin minamahal, nagawa ko na po yung frame. Ito po yung frame. Nakita ko po sa inyo ng maayos. So ito po yung frame na ginawa ko. Ayan. Nagawa na po natin yung frame. So ang lapad po nito, ang finished product po nito is dapat pumalo sa 26 by 60. So sukatin po natin, dapat ito pumalo sa 25. So sa ngayon po nasa 24 po siya, 2 feet. So pag nabuo po yan is papalo na po yan sa 25 inches. Kasi po ito lalagyan pa po natin to ng, ang nilalagay ko po dito is pump belt. Yan, paikot pump belt. So pag nilagyan po ng pump belt yan, lalapad pa po siya. So papalo na po yan dito sa 25 or 25 and a half. Ayan po. Ganon din po ang haba nito. Ayan. Dapat nasa 5 feet po siya. Ayan. So nasa 59 lang po siya ngayon. Pag nabuo po yan, papalo na po sa 5 feet yan. So dapat po ang bubong is ang pagkakagawa po ng frame niya is pantay po ang sukat. So malalaman po natin kung eskwalado pa yung pagkaka-bend paikot. Dito po sa kanto po yung sukat niyan diyan, oh. Yung kanto po diyan paikis. Saka yung kanto po dito sa taas. Ayan, oh. So nasa 62 po siya. So subok ulit po natin dito sa kabilang kanto naman po. Ayan, dito naman po sa kabilang kanto, ayan, oh. Kabilang side paikis din po yan dito sa kabilang. Ay, sorry, dumulas, wala po kasing magnet tong metro ko. Ayan, ayan. At pumalo din po siya sa 62. Ayan po. So eskwalado po yung pagkakagawa ng frame niyan. Eskwalado yung pagkakaikot dito. Dito pantay na pantay po yan, paikot. Ayan po mga katangkilik naming minamahal. So ito po mamaya ito po ay ayan, dito po yan, dyan. Ito po yung pinaka-poste niyan. So makikita nyo po mamaya kapag ginawa na po ito, pag na-align na po makikita nyo, kasi ito po ito pong dulo na to, ibibend pa po yan, ibibend pa baba, siguro mga 2 inches or 3 inches, depende sa bend nito, depende sa pasok nito. Kasi ito pong kanto na kabila, papasok po yan dito. Ayan, papasok po yan dyan pag ganon. Kaya dapat nakabend din po yung dulo, parang pasok din niya po ay ganyan. Ayan. So mamaya po pag inalign to, siguro hindi ko lang alam kung anong oras darating yun. Makikita, gawa na po yung frame. So babaluktutin na lang po natin itong dulo. Tapos
okay na po yan. Hihintayin ko na lang po pagdating ng unit mamaya para i-align na lang spot tapos tanggalin. Dito na ibubuhuin sa baba. Ayan po mga katangkilik. So lalagyan natin ng mga brace. May mga brace pa pong ilalagay ito mamaya dito. So makikita nyo rin po yan mamaya. Pakisamahan nyo lang po ako hanggang sa dulo ng aking gawa. Mga katangkilik, na-bend na po natin. Na-bend na po natin yung pinakadulo. Ito po mga katangkilik. Pakita ko po sa inyo kung paano ang gagawin. Ayan mga katangkilik, naka-bend na po yung dulo niyan. Yan. Para po pag pinasok po dito, ganyan po ang sistema niyan eh. Ayan. Ganyan po siya. Magiging ganyan na po yan. So nakapasok po yung nakapasok po siya doon. Ayan o. Nakabend. Tapos nakabend din po yung dulo. Ayan. Makikita nyo rin po mamaya yan. Makikita nyo rin po yan mamaya kung paanong pagkabit nun. Mga katangkilik namin minamahal. So sa ngayon i-ready ko na rin po yung bakal na to para gawing sabitan ng trapal sa mga gilid po na to. Mamaya po makikita nyo kung paano, kung bakit may ganito. Ayan po mga katangkilik, at saka puputol na rin po tayo ng flat bar. Ayan, 1/4 po ang kapal nito, 1/1/4. Tapos para po dito mamaya po ipapakita ko rin po sa inyo kung bakit may ganito at saan ikakabit. So, pagdating po mamaya nung unit, i-align na lang po natin. Tapos yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, ibababa dito at dito na po bubuuin. Dito na rin po ikakabit itong mga ginagawa ko ganito, at saka yung sabitan ng trapal kung paano ikabit. Ayan po, balikan ko po kayo mamaya. Katangkilik nating minamahal, dito na po yung unit. Kabitan natin ng bubong. So ngayon tanggalin muna yung bubong.
Tatamaan ko yung putil ah. Pero dito kayo.
Yeah. 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 Mga katangkilik nating minamahal, na welding na po natin, na-spot na po, na-spot na siya. So ipo-full weld na lang dito sa baba. So ito pong ginawa natin kanina, sabitan, pati ito. Papakita ko po sa inyo kung saan lalagay. Dito po yan ilalagay sa kanto, saka dito, dito guhitan po natin. Dito po ilalagay yan, dyan, dito, dyan, dito, saka dito. Sa mga kanto-kanto po na yan, saka dito. Yung ito naman po ay dito po natin ilalagay ano, sa bandang harapan. Sa bandang harapan po yan mga katangkilik. Ang purpose po nito, mamaya po sasabihin. Kabit mga katangkilik dito sa tricycle na to. Yun, katangkilik dito po. At ito po yung magkakaroon po ng brace. Lalagyan po natin ito ng brace dito. Kabilaan po. Ito po putulin pa. So pakita ko na lang po sa inyo mamaya yung pagkatapos po nito. Pagkatapos nito. So yan po mga katangkilik kong minamahal. Tapos na po yung ginawa natin bubong. Tapos na po siya, babalutan na lang, ipakita ko po sa inyo. Ito na po siya mga katangkilik. Ito po yung kanina sabitan na ito ang ginawa natin. Ito po siya, sabitan ng trapal. At masyadong mahaba po siya. Oversize po kasi itong bubong na to. Masyadong mahaba, kaya nilagyan po natin ng brace dito. Ayan, papunta ron. Tapos may brace din po dito. Ayan, ganyan. Kabila din po, mayroon din po brace. Ginawa po nating brace mga katangkilik, kaya diretso na po dito para pag pinasok po siya doon sa tubo niya, sasangga po siya dito, so hindi siya didiretso sa baba. So ito po, kumpleto na po yan. Ayan o. Yan yung mga sabitan po ng trapal. So, at ito naman po yung kanina na may butas. Ang purpose po dito, pag naglagay ka ng side mirror, yung mirror, yan, pwede po. At pwede rin po maglagay ng plastic fiber, yung fiber na mga ganyan kataas. Pag ganon, pwede rin po. So pwedeng ikabit dito. Yan po yung mga purpose niyan, kaya mayroon pong ganito. Ito sabitan ng trapal, ito lalagyan ng salamin or plastic fiber, ganyan. Ganun kataas. Yan. Tapos ito po mga katangkilik, yung hawakan. Dahil mahaba po siya, ayun, mahaba po siya, maaaring bumaluktot. Kaya yung pinakahawakan niya po, hawakan ng passenger, inabahan ko na rin po siya hanggang dito. Yan. So nilagyan ko na rin po ng toko dito sa gitna
para pag hinawakan hindi siya magkukontrahan sila. Ayan mga katangkilik, magkukontrahan sila dito. Kasi meron dyan. Ayun. So, ang kulang na lang po nito is trapal. Trapal na lang po ang kulang dyan.